Kaninang hapon, mga alas 6:50, nagkaroon ng maramihang banggaan ng mga sasakyan sa daang ilog tabing. Isang sunod-sunod na aksidente, 2 kotse ang nagbanggaan, nakapanlulumo ang eksena. Hello. Dr. Reyes. Nandito ang kapatid mo. Hello. Hello, huwag kang mawala ng malay. Dadalhin kita sa ospital. Manatiling gising. Tabi. Ethan, nandito ako. Nasa ilalim, mismo ng kotse. Doktor. Tulungan niyo ang kapatid ko, pakiusap. Halika, humiga ka, bilisan mo. Hindi naman ito malala, pasa lang sa ulo. Bebendahan natin ito sandali lang, saglit lang. Kuya Ethan, pasensya na. Nag-alala ka sa akin. Huwag mong sabihin yan. Napala, nasaan si Sofia? Sinabihan ko siyang sunduin ka. Paano ka napasali sa aksidente? Si Sofia, biglaan siyang nangyari, kaya nauna na siyang umalis. Ano? Yang si Sofia, isang bagay na ang pagiging madamot sa pang-araw-araw. Ngayon naman ikinasangkot ka pa sa aksidente. Hindi ko siya palalampasin ngayon. Baka naman si Sofia ay hindi sinasadya. Kuya, huwag mo siyang sisihin, ha? Masyado kang mabait. Nakalimutan mo na ba? Kung hindi siya naging pasaway at mapagdemand noon, hindi sana na-aksidente ang ating mga magulang sa pagmamadali nilang umuwi para sa kanyang birthday party. Pero paano kung patay na kaya si Sofia? Isang salot na tulad niya, paano siya pwedeng mamatay? Siya ang dahilan ng aksidente mo ngayon. Lahat iyon ay kasalanan niya. Tatawagan ko siya ngayon din at papapuntahin ko siya rito para humingi ng tawad sa'yo. Doktor, malakas ang pagdurugo ng pasyente. Kailangan na nating mag-opera. Halika rito. Bilisan mo. Okay ka lang ba? Sofia. Sandali. Ethan, huwag kang umalis. Ang sakit ng dibdib ko. Chlo, anong nangyayari? Ethan, masakit na masakit ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Mamamatay na ba ako, Ethan? Doktor. Doktor, ang dalagita sa loob. Kung hindi natin siya operahan ngayon, hindi siya makakaligtas. Ethan, ang sakit na sakit. Parang mamamatay na ako sa sakit ng dibdib ko. Hindi na ba ako makakaligtas? Ginoong Reyes. Isa lang ang available na puso na tugma. Iisa lang, may pumutok na puso ang dalagita sa loob. Kung hindi namin siya operahan, kaagad, nakanganib ang buhay niya. Wala akong pakialam sa iba ngayon. Mas importante ang kapatid ko. Ang pagligtas sa kanya ang prioridad. Ethan, ako rin ang kapatid mo. Kung ipagkakaloob mo ang pusong iyon, sa iba, maghahabla ako. Naiintindihan mo? Pero hindi naman siya mukhang may sakit sa puso. Ginoong Reyes, batay sa mga resulta ng pagsusuri, mas kritikal ang kalagayan ng dalagita sa loob. Kailangan niya ng agarang pagpapalit ng puso. Kaya, nakikita mo, anong kinalaman ng buhay o kamatayan niya sa akin? Magkano ang binabayad ng nasa loob? Doble ang babayaran ko, okay? Makinig ka. Ngayon, sa sandaling ito, ligtasin mo ang kapatid ko. Kung hindi, maaari nang magpaalam sa trabaho ninyong dalawa. Ihanda para sa operasyon. Ethan, tulungan mo ako. Nasa katabing kwarto lang ako. Ethan, tulungan mo ako. Ethan.
Ano nang nangyayari sa akin? Kunin mo ang puso na ito at itapon mo. Ipakain mo sa mga aso. Alam mo ba na ang organong ito ay pwedeng magligtas ng buhay dahil sa'yo, yung babae sa loob ay wala ng puso na magagamit para sa kanya. Ano nang pakialam ko? Pera iyan ni Ethan. Gagamitin ko yan kung paano ko gusto. Pero buhay ng tao yan. Sabihin ko, itapon mo. Chloe Reyes. Hindi man tayo magkadugo. Pero simulat sa pool, binigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamaganda. Sina nanay at tatay. Si kuya. Ang mga karangalan ko. Ang mga parangal ko, lahat ibinigay ko sa iyo. At sa huli, mas gugustuhin mong ipakain ang pusong nagliligtas buhay sa mga aso kaysa iligtas ako. Doktor. Kumusta na ang kapatid ko? Ethan, nagsisinungaling siya sa'yo. Hindi man lang siya sumailalim sa operasyon ng transplant. Nagsisinungaling siya, Ethan. Ang kapatid mo, sa totoo lang. Ang bunsong miss, siya ay talagang. Ang operasyon ng bunsong miss ay matagumpay. Naghirap ka, salamat. Chloe, umuwi na tayo. Magpapahanap ako ng pribadong doktor para alagaan ka. Pero si Sofia, Huwag mo nang banggitin yang nakakainis na yan. Ang aksidenteng ito na nasalihan mo, kasama siya. Huwag kang mag-alala. Papauwiin ko siya kagad at humingi ng tawad sa iyo ng harapan. Ethan. Ako ang tunay mong kapatid. Noong bata pa tayo, sinabi mo, magiging mabuti ka palagi sa akin. Kahit ngayon, sa parehong ospital, ayaw mo pa ring pumunta para bisitahin ako. Ethan, magiging ganito ka ba palagi sa akin? Siyempre. Magpagaling ka lang. Iuwi na kita. Hindi maganda. Nawala ang vital signs ng pasyente. Sabihan mo ang pamilya. Bilis! Bakit? Hindi ako makalayo sa kanila? Diyos ko, kahit patay na ako, hindi pa rin ako makalayo sa bahay na ito na hindi naman talaga akin. Ethan, laging ganito ka kabait sa akin. Kapatid kita. Siyempre, laging magiging mabait ako sa'yo. Kung gayon, kung pipiliin mo sa pagitan ko at ni Sofia, kanino ka pipili upang maging mabait? Siya at ikaw. Hindi man lang mapagkukumpara. Huwag mo na siyang banggitin ulit. Ethan, ako ang tunay mong kapatid. Bakit? Dahil lang isinisi mo sa akin ang pagkamatay ni nanay at tatay. Kailangan kong pasanin ang kasalanang ito habang buhay. Gusto mo ba? Kaarawan ngayon ni Sofia, isasama kita ni nanay para magdiwang kasama siya. Okay. Sige. Maligayang kaarawan. Tara na. Nanay, nahulog yung manika ko. Kaya maghintay ka dito. Kukunin namin ni tatay para sa'yo. Okay. Maghintay ka dito para kay tatay. Chloe, Nanay, tatay! Nanay, tatay. Chloe Reyes. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Pero ngayon, ako ang nagdurusa para sa'yo. Masaya ka na ba? Nasisiyahan ka na kung alam mo, napatay na ako. Malulungkot ka ba para sa akin? Magluluha ka ba? Kahit isang patak para sa akin. at ngayon, sobrang delikado, alam mo, maging mas maingat ka mula ngayon. Ako na sa pinto. Kara. Ethan, narinig ko na naaksidente si Chloe sa sasakyan. Dumaan ako para bisitahin siya. Tuloy ka. Hindi mo naman kailangan magdala ng kahit ano.
Kara. Anong ginagawa mo dito? Bisita lang kita. Eldeneth. So, wala si Sofia dito. Ah. Sino ba ang nakakaalam kung saan siya pumunta? Malamang nagtatago sa isang lugar para hindi siya masigawan ko. Buti na lang wala siya dito. Mas kaunti ang kakumpetensya ni Chloe para sa atensyon. Okay ka lang ba sa mga sugat mo? Okay lang ako. Salamat, Kara. Kumain ka ng prutas. Kara. Ako ang totoong kaibigan mo. Paano ka napakabait sa kanya? Huwag mo sabihin na tinalikuran mo rin ako. Oh, siya nga pala, Kara. Narinig kong nakapasok ka sa isang universidad sa ibang bansa. Hindi pa ako nakakapagbati sa'yo. Wala iyon talaga. Lahat ay dahil kay Chloe at sa mga notes na ibinigay niya sa akin. Kaya ko, nakapasa sa mga pagsusulit. Pumunta ako rito ngayon para talagang magpasalamat sa kanya. Ganoon ba? Ang Chloe natin ay ganoon na ba kagaling ngayon? Ha? Hindi. Kara, ako ang nagbigay sa iyo ng mga notes na iyon. Si Chloe, ang pumalit sa pangalan ko sa mga iyon. Kara, paano ka napakabait sa kanya? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Chloe, kailangan mong magpahinga ng husto. Kapag nakabalik na si Sofia, mag-graduate picture tayong lahat. Okay. Si Sofia siguro ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon. Ano? Wala yun. Nagbibiro lang ako. Oh, Kara, miss na miss kita. Totoo pala. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng sinuman. Kahit ang pinakamatalik kong kaibigan. Pagkatapos kong mamatay, ay kasama na ngayon ng taong pumatay sa akin. Sa palagay ko pagdating ng panahon, hindi na kailangang pumunta si Sofia. Sa huli, ako lang pala ang isang dayuhan. Hello, Kami po ba ang pamilya ni Sofia Reyes? Ano po ang gagawin namin sa katawan ni Sofia Reyes? ano? Hindi niyo po alam? Si Sofia Reyes po ay nasa daang ilog tabing kahapon, na aksidente sa sasakyan, pumutok ang puso niya, hindi siya naagapan, at pumanaw. At ang kanyang pagkamatay ay lubhang kahina-hinala. Hoy, Ethan, ayos lang, Kara, ako na ang titingin sa kanya. CJ, maghihintay ako sa'yo sa bahay. Eldeneth. Sofia, huwag kang mag-alala, talagang malalaman ko kung ano ang nangyari sa'yo. Ang salot na si Sofia Reyes ay hindi maaaring patay na. Siya ay taong mahigpit na kumakapit sa buhay. Hindi siya mamamatay. Isa na namang pakulo niya ito para pansinin siya. Ilang taon na siyang naiinggit sa'yo. Nakaalis ka na sa ospital. Paano siya maaaring mamatay? Impossible. Ganitong klaseng pakulo para lang mapansin. Siguradong sawa na siyang mabuhay. Kapag nahuli ko siya, papagalitan ko siya. Wala na siyang pinipiling paraan. Sino sa inyo ang tumawag kanina? Ginoong Reyes, pinatawag namin kayong dalawa ngayon upang pangunahin niyong kilalanin ang Yumao at kunin ang kanyang labi. Hanggang kailan mo pa itutuloy ang pagpapanggap kasama niya? Hanggang kailan? Sofia Reyes, lumabas ka riyan ngayon din. Kailan ka titigil sa kalokohang ito? Ginoong Reyes, hindi, at kayong dalawa, magkano ang binayad niya sa inyong dalawa para sumabay sa nakakatawang palabas na ito? Ginoong Reyes, pakikalma po, si Binibining Reyes ay talagang pumanaw na. Kung hindi kayo naniniwala, pumunta kayo sa morgue at tingnan nyo, sa kanyo malalaman. Si Binibining Reyes ay talagang wala na. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Impossible. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Ethan. Ah. Hindi ko inakala na ganoon ako kasama sa paningin mo. Kung magpapatuloy ka nito, Ako ang sarili mong kapatid. isusumbong kita sa supervisor mo. Ganoon na lang ba ang tiwala mo sa akin? Ang katawan ay nasa morgue. Ginoong Reyes, pakisunod po sa akin para makita. Ngayon, ilalantad ko ang mga kasinungalingan ng salot na yon ng harapan. Impossible. Hindi pwedeng siya to. Katawan niya to. Kinuha nito mula sa kamay niya. Isa para kay Ethan, isa para kay Sofia. Kaya kahit magkahiwalay tayo, mahahanap natin ang isa't isa. Gago, hindi kita kailanman mawawala. Sige, mag-pinky swear tayo. Pangako sa pinky 100 taon walang bawian.
Ginoong Reyes. Ethan, Ginoong Reyes. Ayos ka lang ba, Ginoong Reyes? Hindi. Sinabi mo noong araw, siya ang nauna umalis, paano, namatay siya? ikaw ang may kasalanan. Binibining Reyes, maaari pa sana siyang mailigtas. Ikaw ang kumuha sa isa na maaaring magligtas sa kanya. Ang tanging magkatugmang puso na available ngayon ay isa na lang. Ang dalagita sa loob ay may pumutok na puso. Kung hindi tayo mag-operate agad-agad, nasa panganib ang buhay niya. Hindi ko na kayang isipin ang iba ngayon. Ang kapatid ko ang una, ang pagligtas sa kanya ang prioridad. Chloe, kausap kita. Nandoon ka naman noong araw na yon, di ba? Hindi ba siya ang nauna umalis? Bakit siya nasa lugar ng aksidente? Sabihin mo sa akin. Bilisan mo. Sige na. Ethan, ako, ay talagang hindi alam. Nakita ko talaga na umalis si Sofia. Hindi. Paano mo hindi malalaman? Nandoon ka noong araw na yon. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ngayon na. Ethan, talagang hindi ko alam. Nawalan ako ng malay. Nang ako'y magising, nasa ospital na ako. Hindi ko alam kung bakit. Si Sofia ay nasa ilalim ng kotse. At, kung alam ko lang, na ang pusong iyon ay para kay Sofia, ibinigay ko sana iyon sa kanya. Nagsisinungaling ka, noong araw na iyon, malinaw na. Ethan, kasalanan ko ito, hindi ko na ipagtanggol si Sofia. Suntukin mo ako, sigawan mo ako, suntukin mo ako. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ang lahat. Ayos lang, Chloe. Hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin siya dahil hindi nag-ingat. Siya ang may gawa nito. Wala itong kinalaman. Sa'yo. Sofia Reyes, nakikita mo, ang kailangan ko lang gawin ay umiyak at kahit patay ka na, ako pa rin ang mananalo. Gaya nga ng inaakala ko. Kahit mamatay ako, hindi ko pa rin kayang makuha ang pagmamahal ng lahat. Oh, tama nga. Sinabi mo lang. Sa telepono, ang kanyang pagkamatay ay kahina-hinala. Ano ang ibig sabihin noon? Pagdating namin doon, nakakulong na si Binibining Reyes sa ilalim ng kotse. Ang eksaktong sanhi ng kamatayan ay iniimbestigahan pa rin. Ethan, naalala ko lang. Bago umalis si Sofia, may sinabi siyang parang gusto niyang pagsisihan mo ito. Siya. Sinabi niya talaga yon? Well, sa tingin ko, sabi niya, mas gusto ni Ethan si Chloe. Mabuti pa'y mamatay na lang siya. At may sinabi pa tungkol sa gusto niyang makita mo siya sa huling pagkakataon. Anyway, marami siyang sinabi na talagang masasakit na salita. Itong si Sofia. Ngayon, ginamit niya talaga ang sarili niyang buhay bilang kasangkapan para magpansinan. Hindi, Ethan. Hindi yan totoo. Siya ang pumatay sa akin. Nagsisinungaling siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ethan, dahil wala na si Sofia. Kalimutan na lang natin ito, okay? Kahit patay na, hindi niya mababago ang masamang ugali niya. Paano mo nasabi yan? Tungkol sa sarili mong kapatid? Kung hindi mo kinuha ang puso para iligtas siya, hindi sana siya namatay. Dahil sa kanya yan, hindi mo ba naiintindihan? Ha? Kung hindi dahil sa kanya, at sa ginawa niyang palabas na ito, hindi sana na-aksidente si Chloe. Ito ang utang niya kay Chloe. Dapat matagal ka nang namatay. Naririnig mo ba ako? Ikaw, Ginoong Reyes. Ano man ang dahilan, kailangan niyong kunin ang katawan, tungkol naman sa aksidente. Isang salot na tulad niya, maaaring niyo lang gawin ang anumang nais niyo. Mas mabuti, humanap na lang kayo ng kahit saang lugar. At ilibing siya. Kami na lang ang hindi makikialam sa inyo. Salamat, Doktor. Umuwi na tayo. Okay lang. Sandali. Ginoong Reyes, dapat may clue. Paano walang nangyari? Ethan, pasensya na. Kung hindi ako dumating sa pamilyang ito, hindi sana namatay si Sofia Reyes.
Chloe, huwag mong sisihin ang sarili mo kung may dapat sisihin. Siya, yon. Ngayon, sa pagsisikap na makipag-agawan sa'yo ng atensyon, nangahas pa siyang isugal ang buhay niya. Bilang biro, ang taong katulad niya. Kalimutan mo na yan. Huwag na nating pag-usapan pa siya. Sophia Reyes, magpahinga ka na sa kapayapaan. Mula ngayon, wala nang makikipag-agawan sa akin para sa atensyon ni Ethan. Nahanap ko na. Kara. Nandito ka na pala. Hoy, Kara. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi naman. Nga pala, kumusta naman sa ospital? Well, ang ospital. Wala lang. Isang salot na lang sa mundo. Kara, samahan mo muna si Chloe. May mga asikasuhin. Ako. CJ. Maupo ka. Chloe, patay na ba talaga ang kapatid mo? Kaya, paano siya namatay? Hindi ko alam. Baka may pinagawa siya para masagasaan siya ng kotse. Oh, Kara, alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Ang kapatid ko, mula noong bata pa kami, palagi na siyang nakikipag-agawan sa akin para sa atensyon. Pinatay pa niya ang mga magulang namin, kaya hindi nakakagulat na gawin niya ang ganitong bagay. Tama. Tama ka. Ang ganyang klaseng tao ay nararapat lamang ang nangyari sa kanya. Tama, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Babalik ako para dumalaw sa iyo. CJ. Siguro nga, hindi ako karapat-dapat mahalin ng sinuman. Mabuti, nandito pa rin. Sophia, ang katotohanan ay malalaman na rin. Hello, gusto kong magsumbong. Ethan, nakikiramay ako sa'yo. Ang kapatid mo, palaging pasaway. Ngayong wala na siya. Pwede mo nang bitawan yung pasang iyon. Sophia, pinagdaanan ko ang paglaki niya. Hindi ako naniniwala na gagawa siya ng ganoon. Ang pagkamatay niya, kahina-hinala. Tigilan mo nga yung pag-imbento mo. Anong kahina-hinala? Wala namang nahanap ang pulis. Ano, akala mo ikaw si Sherlock Holmes? Ikaw, CJ. Lahat. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na naglaan ng oras para dumalo sa lamay ni Sophia. Pero tapos na ang usapang ito. Mula ngayon, sana'y huwag nang banggitin pa ito ng sinuman. Kung anong klaseng tao, siya noong nabubuhay, ako ang pinakakilala sa kanya. Sana sa kanyang susunod na buhay, maging mas mabuting tao siya at hindi na masyadong matigas ang ulo. Patay na ako. Hindi na mahalaga kung paano ako namatay. Kapag tapos na ang libing, makakaalis na siguro ako rito. Iiwanan ko na sila. Kuya, pasensya na. Hindi ko napigilan si Sophia. Ang pagkamatay niya, kasalanan ko. Chloe, sabi ko sa'yo, hindi yon kasalanan mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ethan, gusto kong magdala ng mga bulaklak para kay Sophia. Sophia, matatalino ka talaga. Pero ngayon, patay ka na. Alam mo, hindi mo kailangang mamatay. Pero kailangan mo talagang sumalungat sa akin. Sophia, please. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasabihin kay Ethan. Tungkol sa pagsusugal ko, okay. Hindi ko na ulitin. Chloe Reyes, ilan na ba ito ngayon? Noong huli kitang nahuli, ganoon din ang sinabi mo. Kahit na mayaman ang pamilya natin, hindi natin kayang suportahan ang pagiging pabaya mo. Hindi ko na ulitin. Pangako, ito na ang huling pagkakataon. Hindi na kita paniniwalaan.
Pag uwi natin, sasabihin ko kay Ethan. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanya. Sofia, please. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Ethan ay sasamahan ka rin sa lalong madaling panahon. Ang pamilyang Reyes ay magiging akin na lamang. Anong gagawin mo kay Ethan? Ethan, tara na. Tara na, sandali lang po. Hello. Police. Sino sa inyo ang Ethan Reyes at Chloe Reyes? Ako si Ethan Reyes. Maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan nyo sa kapatid ko? May natanggap kaming report. Ang kapatid mong si Chloe Reyes ay pinaghihinalaang nag-abuso at nagsayang ng mga medical resources na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao. Sumama kayo sa amin, sa istasyon, para sa pagtatanong. Ethan, hindi ko ginawa iyon. Teka. Opisyal. Malamang may pagkakamali. Mabait naman ang kapatid ko. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Pero talagang may natanggap kami na report. Report? Sino ang nag-report sa akin? Lumapit ka. Ako. Ako ito. Ikaw pala. Binibining Reyes, pakiusap, kumalma ka. Kontrolin mo ang sarili mo. Paano ako makakapagkalma? Binintang niya ako ng walang basehan. Ginang, ikaw ang nagbintang sa kanya. May iba ka pa bang ebidensya? Anong ebidensya pa ba ang maaaring mayroon siya? Naiinggit lang siya dahil mayaman tayo. Naiinis siya sa mga mayaman. Ethan, magsalita ka naman. Ginang, kung wala kang maipakitang ebidensya, isasakdal kita sa paninirang puri. Hangal, isa kang tunay na tanga. Dahil ikaw ay walang takot na nagtiwala sa kanya. Kaya namatay ang kapatid mong si Sofia. Ano? Sinabi ko, ang kapatid mong si Sofia ay pinatay ng iyong sarili. Noong araw ng aksidente. Ang kapatid mong si Sofia ay maaaring nailigtas. Pero ikaw ay masyadong abala sa pagliligtas sa kanya. Kaya hindi mo nakita si binibining Sofia na nakulong sa ilalim ng kotse. Pagkatapos si Sofia ay maaari ring nailigtas. Pero ibinigay mo ang pusong iyon sa babaeng ito. Alam mo ba na hindi naman siya talaga may sakit. Hindi niya ginamit ang pusong iyon. Ang pusong para sana iligtas ang kapatid mo ay ipinakain niya sa aso niya. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Anong puso na pangligtas ng buhay? Anong ipakain sa mga aso? Ethan, nagsisinungaling siya sa'yo. Nagsisinungaling siya. Bakit mo ako binabatikos? Sino ang nag-utos sa'yo na akusahan ako? Sino ba? Si Sofia ba? Patay na siya. At gusto mo pang siraan ang pangalan niya? Paano ka naging ganito kasama? Ang lakas ng loob mong murahin ako. Sasakalin kita. Hulihin siya. Hulihin siya. Pakikipagtulungan po ninyo. Hello. Gusto mong makita ang ebidensya, di ba? CJ, dahil nandito na ang lahat ngayon, papanoorin ko kayong lahat kung ano talaga ang ginawa niya. Kunin mo itong puso at itapon mo. Ipakain mo sa mga aso. Alam mo ba, na organo ito para magligtas ng buhay? Dahil sa'yo, yung binata sa loob ay walang magamit na puso. Ano na kinalaman ko doon? Pera ng kapatid ko yan. Ako ang magdedesisyon kung paano gagastusin. Pero buhay ng tao yan. Sabing itapon mo. Chloe, anong nangyayari dito? Ang puso na yon, hindi mo naman talaga ginamit yon, di ba? Ethan, ako. Alam ko na, parehong aksidente yon, pero siya ayos lang. Sofia, yung babae, ganun na lang nawala, hindi ko inakala. Ang sama pala ng puso ng babaeng to. Lahat ng panahong yon, itinuring ko siyang tunay kong pamangkin. Ibig sabihin, si Sofia ay pinatay ng magkapatid na to. Ano na pinagsasasabi niyo? Wala kaming kaalam-alam na iyong pasyente sa kabilang kwarto ay si Sofia. Tama na, malinaw na ang ebidensya, hindi mo ito maitatanggi. Opisyal, iligal nilang ginamit at sinayang ang mga medical resource. Ayon sa batas, dapat silang arestuhin. Dalhin niyo sila. Ethan, hindi. Ayoko nang pumunta. Ethan, tulungan niyo ako. Ngayon ka lang natakot. Ethan. Opisyal. Tungkol sa bagay na to, mali talaga siya. Pwede bang, ayusin na lang namin ito, babayaran namin kahit magkano. Bata pa kasi ang kapatid ko, wala pa siyang masyadong alam. Kung alam lang niya, na yung pasyente sa kabilang kwarto ay kapatid niya, naniniwala ako, hindi niya talaga gagawin to. Hindi ko alam. Ang bagay na to, ay usapang pamilya nyo. Pwede naman talaga tong ayusin ng pribado. Hindi natin pwedeng ayusin to ng pribado.
Opisyal. Hindi ito pwedeng ayusin ng pribado. Kara, ano bang pinagsasasabi mo? May ebidensya ako na direktang nag-ugnay. Sa pagkamatay ni Sofia, kay Chloe, direkta siyang may pananagutan. Kara, ano ba talagang sinasabi mo? Ang pagkamatay ng kapatid ko, wala namang kinalaman sa akin. Kara, alam kong kayo ni Sofia ay matalik na magkaibigan, pero sa bagay na ito, baka naman nagkakamali ka kay Chloe. Ethan Reyes, gising na. Ikaw lang ang itinatago sa katotohanan ng masamang babaeng ito. Hindi mo ba alam na ang kapatid mo ay pinatay ng sarili niyang kamay? Ano? Ethan, huwag kang maniwala sa kanila. Binabackstab lang nila ako. Kara Santos, sino ang nag-utos sa'yo nito? Ha? Magkano ang binayad sa'yo? Akala mo ba lahat ay katulad mo na pera lang ang iniisip? Si Binibining Santos ay kaibigan ni Sofia. Siya ang nag-udyok sa akin na magsalita at isumbong ka. Kaya pala. Ikaw pala, Kara Santos, bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil gusto kong magkaroon ng katarungan para kay Sofia. Tama na. Itatanong ko sa'yo, ang pagkamatay ba ng kapatid mo ay may kinalaman sa'yo o wala? Ako. Nawalan ka na ng salita. Ako na ang magsasabi para sa'yo. Ito ang ebidensya na sinira ng kapatid mo ang preno ng sasakyan ni Sofia. Hindi ito aksidente. Ito ay planadong pagpatay. At, ang taong bumangga sa kapatid mo ay pinatrabaho rin niya. Ano? Hindi, Ethan. Peki yan. Huwag mo tingnan. Tungkol sa'yo ang lahat. Mga chatlog ng mga krimen mo at mga screenshot. Sasabihin mong peke. Kunin mo ang cellphone mo at ipakita mo sa lahat. Kara, hindi ba't magkaibigan tayo? Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Sino ng kaibigan mo? Si Sofia ang pinakamatalik kong kaibigan. Ano? Mula pa noon ng bata kami. Dahil sa'yo, iba ang trato sa kanya ng pamilya niya. Pero kahit ganun, sinubukan pa rin niyang mabuhay ng maayos. Hindi siya magpapakamatay. Kaya, nilapitan lang kita para maghanap ng ebidensya. Ganun pala. Kara Santos, ang lupit mo. Papatayin kita. Papatayin kita. Kara Santos, hindi kita palalampasin. Totoo ba ang sinabi niya? Hayaan mong magpaliwanag ako. Ikaw ang tinatanong ko, totoo ba? Ethan, makinig ka muna sa akin. Totoo ba? Ako ang may gawa. Pero, may dahilan ako. Ethan, wala akong magawa. Dahilan? Sabihin mo nga sa akin. Anong dahilan ba ang meron ka? Ethan, hindi ko sinasadya na saktan si Sofia. Siya ang may kasalanan, siya ang nagpumilit na sabihin sa iyo. Sabi niya may bisyo akong sugal. Ayokong malaman mo. Kaya ko ginawa iyon. Nagsusugal ka pa rin? Hindi ganoon. Naglaro lang ako ng ilang kamay. Ethan, maniwala ka sa akin. Hindi na ako ulit. Simula noong bata pa tayo, ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi ba? Patawarin mo ako. Hindi ba? Ethan, ikaw ang pinakamabait sa akin. Tama na. Tumigil ka, Chloe Reyes. Hindi ka nagkakamali. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo akong palakihin kang mabuti. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganyan. Hindi mo na alam ang tama sa mali. Sinasabi mo ang lahat ng kasinungalingan. Gumagawa ka ng masama ng walang pag-aatubili. Kaya mo pang patayin ang sarili mong kapatid. Hindi ko. Ano pa ang kaya mong gawin? Hindi, Ethan. Huwag mo akong tawagin ganyan. Huwag mo akong tawagin kuya. Wala akong kapatid na walang puso na tulad mo. Mula ngayon, ang tanging kapatid ko ay si Sofia Reyes. Opisyal, gawin ang lahat ng hinihingi ng batas. Dalhin niyo siya. Hindi, Ethan. Hindi. Huwag niyo akong dalhin. Hindi ako pwede. Patawarin mo ako. Ayokong makulong. Ethan. Huwag kang kumilos. Ethan. Sofia. Sofia. Pasensya na, Sofia. Ako ang may kasalanan kung bakit ka namatay. Kung alam ko lang noon, ikaw pala ang magpapaopera. Baka hindi ka sana namatay.
Ano pa ang saysay ng pagsasabi nito ngayon? Wala nang saysay yan. Ang puso na para sana sa kapatid mo. Pinilit mo silang ibigay ito sa kanya. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa pusong iyon? Pinuputol-putol niya iyon at ipinakain sa mga aso. Tama na. Tigilan mo yan. Sophia. Mali ako, Sophia. Pasensya na. Kuya, hindi mo kasalanan. Nadaya ka rin ni Chloe. Sophia. Ethan. Huwag kang malungkot. Mula ngayon, dapat mong mabuhay ng maayos. Sa mga araw na wala ako, dapat kang magpatuloy sa buhay. Patawarin mo ang bunso mong kapatid. Hindi na kita masasamahan sa landas na ito. Kara at Miss, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, ang katotohanan sa pagkamatay ko, baka hindi kailanman nabunyag. Sophia, nakikita mo ba? Kara. Salamat. Nagawa ko. Magpakailanman, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Pero, ang kailangan kong gawin para sa'yo, hindi nagtatapos dito. Edad ng biktima, 25 taong gulang, sanhi ng kamatayan. Rupture ng puso. Oras ng kamatayan, 77 oras. Ethan, baka dapat ako na ang humawak. Hindi. Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamaneho ng kotse na pumatay kay Sophia. Umamin na ba si Chloe? Kahit anong gawin namin, ayaw niyang magsalita. Lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ay nabura na. Sa ngayon, bukod kay Chloe, ang tanging paraan ay ang maghanap ng mga bakas sa katawan ni Sophia. Kaya kailangan kong, ako mismo ang mag-autopsy kay Sophia. Kailangan kong, mailantad ang katotohanan. Pero Ethan, natatakot ako na hindi mo kayang harapin. Kaya kong harapin. Ito ang utang na loob ko kay Sophia. Mas mataas, Ethan. Mas mataas. Sophia, huwag kang mag-alala, malalaman ko kung sino ang pumatay sa iyo. Kara, uwi ako para kumuha ng ilang file. Hintayin mo ako rito, para sa akin. CJ, ano ang nangyayari? Paano ako nakabalik dito? Sa aking anak, Ethan. Pag nabasa mo na ang sulat na ito, ang nanay mo at ako ay malamang wala na. Pero huwag kang masyadong malungkot. Mula nung araw na ampunin namin si Chloe, handa na kami para dito. Ano ang ibig sabihin nito, tatay? Sa totoo lang, si Chloe ay hindi inampon mula sa ampunan. Anak siya ng isang bilanggong nasa death row. Mga ilang taon na ang nakalipas. Ako ang pumatay sa kanyang ama. Dahil sa pagkakasala, dinala ko si Chloe sa bahay. Pero nalaman namin kamakailan na madalas pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa grupong iyon. Natatakot ako na baka magdulot ito ng problema. Isang bilanggong nasa death row. Hoy, Kara. Pumunta ka sa presinto ngayon din. At kunin mo ang mga record ni Chloe. Kailangan kong makita. Si Chloe Reyes, anak pala ng isang bilanggong nasa death row. Eh di siya. Patay na si Sophia Reyes. Susunod, papatay natin si Ethan Reyes. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Ethan ay sumunod sa iyo sa lalong madaling panahon. Hala! Nasa panganib si Ethan. Nandito po ba si Dr. Reyes? Nasa loob po ba si Dr. Reyes? Official Cruz, ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo? Tungkol po ito sa kaso ng kapatid ninyo, mayroon na kaming ilang resulta, espesyal akong nagpunta rito para dalhin ito sa inyo. Maupo po kayo. Salamat. Medyo magulo po dito sa bahay, pasensya na po. Ito po, tubig muna. Hindi naman ganoon kagulo. Ano po ba ang hinahanap ninyo? Wala naman po, naghahanap lang po ako ng
Mga dokumentong iniwan sa akin ng mga magulang ko. Mga dokumento na iniwan ng mga magulang ninyo. Nahanap nyo ba? Alam nyo po, Official Cruz, kanina lang. Nalaman ko, mula sa isang sobre, na iniwan ng tatay ko, na si Chloe Reyes, ay hindi talaga inampon mula sa ampunan, kailanman, ang totoo niyang pagkatao. Ay anak ng isang bilanggong may hatol na kamatayan. Talaga? Kaya sa palagay ko po, ang pag-upa ni Chloe Reyes sa isang tao, para patayin si Sofia, ay maaaring hindi kasing simple, nang tila sa unang tingin, lanan. Ethan, tumakbo ka. Siya ang pumatay sa akin. Pero huwag po kayong mag-alala, Official Cruz. Nagpadala na po ako ng tao sa himpilan ng pulisya para kunin ang mga record niya. Malapit na po sigurong maipadala sa inyo. Pero sa palagay ko po, ay maaaring wala kahit anong resulta. Okay lang yan, okay lang, okay lang. Hahaha. Ethan Reyes. Noong araw ang tatay mo, ang pinakamahusay na sniper sa aming SWAT team. Paano nangyari na ang mga reflex mo ay hindi man lang umabot sa kalingkingan ng kanyang bilis? Ha? Ano ba yan? Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Sofia. Pero alam mo ba, medyo huli na para dyan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isa pang katotohanan. Sa totoo lang, 20 taon na ang nakalipas. Ang mga magulang mo ay pinatay ko. Ano? Nako. Ang walang hiya na Chlo na yon. Tanga man siya. Pero masunurin naman. Ginagawa niya ang lahat ng sinasabi ko. Sa lahat ng mga taong ito, akala mo siguro, ang kapatid mo, ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo, di ba? Nakikita mo, maling tao ang sinisi mo. Ha? Kaya ikaw pala ang pumatay sa mga magulang ko. Ang mga magulang ko ay walang away sa'yo. Bakit mo sila pinatay? Walang away? Inaresto ng mga magulang mo ang kuya ko. Pinamalita nila na may kapatid akong nakakulong na may hatol na kamatayan. Sa school, hindi na ako nakatingala. Dahil dyan, na-expel ako. Ang mga magulang mo ang sumira sa buong buhay ko. Alam mo ba yan, Ethan Reyes? Chloe ay anak ng kuya mo. Tama. Matapos makulong ang kapatid ko, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makontak si Chloe Reyes. Pero itong si Chloe, hindi talaga siya nagpabigo sa akin. Hahaha. Ikaw pala. Ikaw ang dahilan kung bakit mali ang akala ko kay Sofia. Nang makita mo ang katawan ng kapatid mo noon, hindi ba masakit? Sinira ng mga magulang mo ang pamilya ko. Ngayon, paparamdam ko sa'yo ang parehong sakit. Inaresto ng mga magulang ko ang kapatid mo dahil lumabag siya sa batas. At dahil lang doon, pinatay mo ang mga magulang ko at binaril mo ako. Magbabayad ka rin. Ngayon, ikaw mismo ang pumatay sa kapatid mo. Pumunta ka sa impyerno at humingi ng tawad sa kanila. Hahaha. Ethan. Hindi, Ethan. Hindi kita sinisisi. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang pagkamatay ko. Tama siya. Ako ang pumatay kay Sofia. Isa para kay ate. Isa para kay Sofia. Kaya kahit na tayo ay mawala mamaya, makikita pa rin natin ang isa't isa. Tanga, hindi kita pababayaan. Tapos mag-promise tayo sa Pinky. Pinky promise magpakailanman. Halika't habulin mo ako, kuya. Sige. Pasensya na, Sofia. Ethan, huwag mong gawin ito. Hindi kita sinisisi. Ethan, nasugatan ka. Kung hindi mo ito babendahan, mamamatay ka. Ethan, huwag. Ethan. Bababa na ako ngayon para sumama sa'yo. Malapit na ako. Hindi. Hindi. Ethan.
Nararamdaman ko. Ethan. Kukuha ako ng doktor para tulungan ka agad. Ethan, kapit lang. Halo. Halo. Kara, tulungan mo ako, Kara. Sofia. Kara. Makinig ka sa akin. Wala akong oras para magpaliwanag ngayon. Kailangan mong humanap ng doktor para iligtas ang kapatid ko. At ako ay pinatay ni Official Cruz. Kailangan mong sabihin sa pulis. Sino ka talaga? Paano mo nakuha ang boses ni Sofia? Para sa kalokohang ito, Kara, totoo ang sinasabi ko. Kailangan mong magmadali. Kung hindi ka darating agad, mamamatay ang kapatid ko. Pero si Sofia, hindi ba't patay na siya? Kara, wala akong oras para magpaliwanag. Magmadali ka na lang. Ethan. Ethan. Sofia. Ikaw ba yan, Sofia? Ako to, si Sofia, Ethan. Patay na si Sofia. At hindi niya ako kailanman patatawarin. Wala kang ginawang mali. Pinatawad na kita. Totoo ba yan? Hindi. Paano mo ako mapapatawad? Marami akong masamang ginawa sa'yo. Ako ang nagtapon ng puso na makakapagligtas sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka nakapagpatuloy ng buhay. Hindi, Ethan. Niloko ka ni Chlo. Ethan, makinig ka sa akin. Kailangan mong bumangon ngayon. Ang pagkamatay ng ating mga magulang ay kailangan ka pa. Kailangan mong maging matatag, okay? Sofia. Ethan, ingatan mo ang sarili mo. Ethan. 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 Kara. Nakita ko lang. Nakita ko si Sofia. Narito siya. Narito siya. Alam ko, Ethan. Dalhin kita sa ospital. Kara. Salamat. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Ang mga detalye ng krimen ni Official Cruz. Nasulat ko na ang lahat sa file na ito. Naniniwala ako na hindi magtatagal. Bago mo siya madala sa hustisya. Ethan. Kara. Paalam. Sofia. Dumating kami ni Ethan para bisitahin ka. Sofia. Nadala ko na sa hustisya ang tunay na pumatay sa'yo at sa ating mga magulang sa hustisya. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Pero kung may susunod na buhay, maghintay ka sana sa akin. Hayaan mong mahalin kita muli. CJ. Ethan. Sa susunod na buhay, maging magkapatid ulit tayo.